No Holy Week. Nagkaroon tayo ng desire na kahit mahirap yung pinagdadaanan ng ating Panginoong Hesus, nandun sasama tayo sa Kanya. And this is also a time na makita natin to reflect our decisions and actions sa ginagawa ng Panginoon. So kung nagpabaptize yung Panginoon natin, dapat tayo din magpabaptize tayo sa Panginoon. An important note, dapat nating tandaan, ang ating Panginoong Hesus, siya ay Diyos. From there, He is sinless, wala siyang kasalanan. Siya ay malinis ang budhi. Siya ay mabait. Pero siya ay nagpasakop sa pagbabautismo. All the more na tayo na kailangan ng paglilinis. Ang Panginoon natin malinis na Bakit ka magpapabautismo? Pinili niyang magpabautismo upang tuparin ang kalwalatian ng Panginoong Diyos at magbigay ng example para sa atin. Hindi naman gagawin ng Panginoon yun para linisin siya ng Diyos kasi siya ay Diyos at siya ay malinis. But to give us an example. Therefore, baptism, sige po. Yeah. We need to follow in the footsteps of Jesus. Number 1, anong nabasa natin doon sa Matthew chapter 3, verse 13 to 16, makikita natin yung humility ng ating Panginoong Jesus. He is God. He doesn't need of cleansing. Hindi niya kailangan ng paglilinis. But dahil sa gusto niyang iset yung example ng kalwalatian ng Panginoon, He went into baptism. The other one, the divine affirmation. Kita natin kung paano natuwa, naluwalhati ang Panginoong Diyos sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. That is the story of Jesus' baptism. Nakakatuwa, kasi after nito, kung sinusubaybayan yung story ng ating Panginoon, after ng kanyang baptism, doon pa lang siya nag-start ng kanyang ministry sa pag-share ng katotohanan ng salita ng Panginoon, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. From the very beginning, tinalaga niya ang kanyang sarili sa Panginoon. So, it's all the more our reason bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus that this must be our first step. Na kapag nakapag-decide na tayo na, Lord, susunod ako sa iyo. Kung gusto mong sumunod sa ating Panginoon, tayo ay mag-baptismo. May reason na tayo, may isa na tayong reason. Bakit tayo magpapabautismo? Ano yung first reason na yun? Sige. Following in the footsteps of Jesus. Next po, next. Yeah. So, baptism is not about earning salvation. It's about identifying with Christ, aligning ourselves with His will, and publicly acknowledging Him as a Lord. So ito yung tatandaan natin. Ito yung isa sa misconception natin when we do baptism. So ano yung misconception natin is earning salvation. Kapag nagpabautismo ka, ikaw ay maliligtas. Ngunit hindi po yun. Hindi po yun. Kailan ba ang kaligtasan darating? Ang kaligtasan darating, nakakatuwa ang Panginoon, kasi ang kaligtasan darating sa pagkakataon na tinanggap mo na siya. Tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus na bilang iyong tagapagligtas. Papasok na doon yung kaligtasan. Hindi na kailangan ng bautismo para ikaw ay maligtas. Paano kung nasa disyerto kayo ngayon? Diba?
Tapos yun yung way para maligtas, papabaptize. Wala na. Wawa ka na. No? What if doon ka nakatira sa, or malapit kayo sa slums, wala nang ibang tubig, kundi yung tubig na ayaw mong lumangoy. Or takot ka sa tubig. Phobia ka. May phobia sa tubig. No? It's hard for them to go through sa ganitong practice. At yung pinagtatandaan natin, no? Na ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpapabautismo sa Panginoon, ay hindi nakakakuha ng ligtas points. No? At hindi ito kumukuha ng ating kaligtasan or nakaka-gain tayo ng kaligtasan. Sa halip, bakit tayo nagpapabautismo? No? Hinahalin tulad, na-identify natin yung ating mga sarili na tayo ay nakay Kristo. We are identifying with Christ. Pangalawa, aligning ourselves with His will. No? Nilalagay natin yung ating mga sarili sa kalooban ng ating Panginoon. At publicly, no, pinapakalat natin sa lahat ng tao, ating ini-inform lahat. Pinapost natin. Publicly, ina-acknowledge natin na ating Panginoong Jesus ay Diyos. Kundi isa siyang utos na dapat sundin mula sa ating Panginoon. Nagpapakita ng ating pagsunod sa Kanya. Kapag nakilala natin ang ating Panginoon, magkasama yun. Tinanggap natin siya, dapat ang response natin ay magpa-bautismo. Susunod agad yun. Pagkatapos natin magpa-bautismo, saka tayo dapat lumago sa pananampalataya. Magaling, no? Ganda pati tanim ka. Tanim ka, ulit ka ng buto, didiligan, saka ka lumago. Sige. Parang may kulang. Ayan. Next po tayo. So, dalawa na po yun, no? Number 1, bakit tayo kailangan magpabautismo? Yes. Tayo ay susunod sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, susunod. Susunod sa utos ng ating Panginoon. Yung una, sumunod tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, sumunod naman tayo sa utos ng ating Panginoon. Buksan po natin ating mga Biblia muli, no? Sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sabi po dito, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Tagalog po, Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon at maniniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas ka. Kasi tinanggap tayo ng Diyos dahil naniwala tayo. At dahil sa pag-amin at pagsasabi natin, kaya tayo nailigtas. Sinabi sa Scripture, hindi mapapahiya ang bawat naniniwala sa Kanya. We commit to our Lord Jesus. Naniwala tayo. We believe in Him. We let Him love us. We are desiring to love Him back. So, to profess yung ating pagmamahal na yun, yung ating nararamdaman, tayo ay magpapabautismo. We are proclaiming sa pamagitan ng ating salita, pinoproclaim natin sa buong mundo na ako ay kabilang sa ating Panginoong Jesus. Ako ay nakay Kristo. Hindi ako nahihiya sa salita ng ating Panginoong
Heso Kristo. Hindi ako nahihiya na ako ay kaya niyang baguhin. It will be our testimony. What is baptism? Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Baptism is a powerful act of obedience, a public declaration of faith, and a symbolic presentation of our union with Christ. Following Jesus' example, obeying His command, and proclaiming our faith publicly are all compelling reasons to embrace this sacred ordinance. So, purihin natin ang Panginoon dahil we have learned bakit mahalaga ang magbabautismo. Parang may kulang, no? Anong kulang nito? Kung paano, kailan, saan magbabautismo. Yun po yung nakakatuwa dahil for this month of May, yan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan. So, let's look forward sa mga next Sundays na ipamamahagi ng ating ibang mga pastor. So, later po sa ating announcement, yung ibang details about sa ating baptism. So, hopefully, we get this desire to be baptized. We have all these reasons. Meron pa bang nag-hold back sa atin not to be baptized? You can share to us later. So, ngayon po, inanyayahan ko po na ang bawat isa ay yung po manalangin at ialay natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay matuto sa inyong salita. Salamat sa katotohanan na kami, Panginoon, na kailangan magpabautismo, Panginoon, upang ipahayag namin ang aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Naunawaan po namin na hindi ito isang paraan para kami ay maligtas, dahil kami ay niligtas mo na, Panginoon, nung kami ay nagsimulang nanalig sa inyo, Panginoon. Gusto niyo po, Panginoon, na kami ay sumunod sa inyo, kaya namin ito gagawin, Panginoon. At nawa, malwalhati ka namin sa aming mga ginagawa, Panginoon. At malwalhati ka namin sa aming mga desisyon, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.